Sa lahat po ng mga members ng church, sabay-sabay po tayo na basahin yung ikawalo sa commitment ng mga members ng church. Number 8, nasa bulletin po ninyo yan. Sa mga hindi members ng church, pero member kayo na ibang church, I hope na makita rin po ninyo yung kahalagahan nito para sa inyo. And sa mga nais na maging member ng church, ibig sabihin, ito po ang isang bahagi ng covenant na required kayo na pirmahan bago maging member ng church. Sabay-sabay po tayong basahin. Pagtutulungan natin ang pagpapatuloy ng mga ministeryo sa iglesyang ito. Okay, ulitin po natin. Yung medyo malakas. Ako po ay kagaling ko lang sa sakit. Pero kayo ay mukhang okay naman. Kaya pakilakasan po yung pagkasalita. Okay. Ulitin po natin. Number 8. Pagtutulungan natin ang pagpapatuloy ng mga ministeryo sa iglesyang ito na nakasentro sa mabuting balita ni Kristo sa pagkapanatili ng sama-samang pagsamba, mga ordinansa, pagdidisiplina at pagtuturo ng mga tamang doktrina nang may mapagpakumbaba at masayang pagpapasakop sa mga itinalaga ng Diyos na mga tagapanguna. Okay. Bakit mahalaga itong bahagi na ito ng covenant? Popular sa Filipino Christianity yung ganitong attitude sa church. Magsisimba kapag linggo, paminsan-minsan sigurong magsimba yung iba. Pero pagkasimba, ay dali-dali na uuwi sa bahay pagkatapos at feeling nila ay nagawa na nila yung kanilang religious duties for the week. Para sa mas religious pa, ay kasama na rin siguro yung read your Bible, pray every day, and try to live a good life and try to be good to others. Mukhang okay naman. So anong problema doon? Ang problema ay yung masyadong mababaw yung pagtingin sa kung ano ba ang church at kung anong ibig sabihin ng church membership. Ang tingin ng maraming mga Pilipino sa church ay para bang pumapasok ka sa isang sinehan o kaya ay manonood ka sa isang basketball game, sa isang sports arena. Napupunta ka lang doon para panoorin yung performance ng ilan and maybe provide cheering para sa kanila and try to enjoy as much as you can. Pero nakakalimutan na ang church, if you are a member ng church, ay hindi pinapanood lang, kundi sinasalihan para magtrabaho. Parang pumapasok ka sa opisina na merong expectation, na merong kang trabaho na gagawin. So tama na we believe sa gospel na we are saved by grace, not by works, pero iniisip na iba na ang ibig sabihin nun ay wala ka nang gagawin dahil ligtas ka na. Wala tayong kailangan gawin para tayo ay maligtas. Pero marami tayong kailangan gawin dahil tayo ay ligtas na. So, merong significant difference. So, ganun din sa pagiging member ng church. Maraming trabaho sa church. Sabihin nga ninyo sa katabi ninyo, kapatid, maraming trabaho sa church. Sa mga walang trabaho at naghahanap ng trabaho, ay bibigyan namin kayo ng trabaho. And it's for all of us. And our church is blessed dahil we have full-time staff na nagtatrabaho sa church. Ako po, na inyong leading pastor, si Pastor Marlon, associate pastor, na naka-focus ngayon sa church plant po natin sa Plaridel, and si Ate Josie, full-time na church office admin. Pero napakarami pa ring trabaho para iasa lang natin sa iilan ng mga staff ng church. So yun yung ibig sabihin ng point number 8 sa covenant. Kaya ang simula dyan, anong simula? Pagtutulungan natin. So ibig sabihin, kapag member ka ng church or magpapa-member ka sa church, you are signing up for a job. You are applying for a job. So ang church membership ay isang trabaho. And implied ito sa image ng church na body. Diba? The body of Christ. Napag-aralan na natin yan sa 1 Corinthians 12.
sa Romans chapter 12. Na kung ang bawat Kristiyano ay bahagi ng katawan, ibig sabihin, bawat bahagi ay mayroong responsibilidad o tungkulin na dapat gampanan para sa ikabubuti ng katawan for building up the body of Christ. So yun yung binasa natin kanina sa Ephesians 4:11 to 12. Although sa simula nun ay binanggit kung ano yung trabaho na dapat namin gawin ng mga pastors, teachers ng church. Ano daw yung trabaho namin? Verse 11 to 12. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol. Wala nang apostol ngayon. Ang iba'y propeta. Wala nang mga propeta ngayon. Ang iba'y ebangelista. At ang iba'y pastor at mga guro. Kaming mga elders ng church. Ano daw yung trabaho namin? Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So anong trabaho namin? Ang trabaho namin ay sanayin ang bawat member ng church na na gumawa ng gawain ng paglilingkod for the work of the ministry. Ibig sabihin, bawat isa na member ng church. So ang trabaho namin mga pastors, teachers, ay hindi para gawin yung lahat ng trabaho, kundi para sanayin kayo na sama-sama tayo na gawin ang trabaho namin, yung trabaho na kailangan sa church. Kung mga pastor lang o iilan lang, yung kami lang gawa ng trabaho, ibig sabihin, we're not really doing our job well. Dahil ang trabaho namin ay sanayin kayong lahat na gawin ang trabaho. Naintindihan ninyo? Okay, puro trabaho yung pinag-uusapan natin ngayon. And of course, you're coming to church expecting na this will be a restful day sa atin. Yes, it's a restful day. We're listening to the Word of God. Pero we need to respond kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon. So itong covenant number 8 ay may kinalaman sa ministry at leadership. Diba? Sinabi din sa binasa natin kanina sa dulo na when each part is working properly, mga leaders, mga members, bawat bahagi ng church, nagtatrabaho ng maayos na mabuti. Ibig sabihin, yun ay nakakabuti sa church. So, mahalaga na mapag-usapan natin ano bang kailangan nating gawin sa ministry at leadership sa church? Paano yung mga miyembro ng church ay dapat makipag-ugnayan sa mga itinalaga ng Diyos na mga tagapanguna? At kung paano makakatulong sa mga trabaho na dapat gawin sa church. Crucial na pag-usapan yung church leadership. Huwag ninyong isipin na, hindi mo ako leader ng church. Ako ay isang ordinaryong miyembro, so wala akong masyadong kinalaman dyan. So, pakinggan ninyo yung sinasabi ni Mark Dever doon sa opening paragraph ng kanyang small book na ang title ay Understanding Church Leadership. Ito po ay soon to be released ng Treasuring Christ under the title Usapang Church Leadership. So ganito po yung simula nun. Ang usapang leadership sa local church ay isang napakahalagang bagay na dapat talakayin. Kailangan mong isaalang-alang ang pag-ibig ni Kristo sa church. Ibinigay niya ang sarili niya para sa church. Itinuturing niya ito na kanyang sariling katawan. Patuloy niya itong pinangangalagaan at ibinibigay ang mga kailangan nito sa pamagitan ng kanyang salita, espiritu at mga tagapaglingkod. At ipinangako niya na sa huling araw ay iahayag ang church na parang isang babaeng ikakasal na nagniningning sa kagandahan. Kung ang lahat ng ito ay totoo, ang mga nangunguna sa church ay merong isang mataas at banal na tungkulin. Isipin mo kung gaano kaingat ang mga nakaalalay sa babaeng ikakasal habang siya'y inihahanda nila na maglakad papunta sa harapan. Nais ni Kristo sa kanyang mga leaders na mas maging maingat pa sa paghahanda sa church, the bride of Christ. Dahil dito, sulit na paglaanan ng panahon ng pag-aaral, pagbubulay-bulay at pananalangin sa kung ano ang mga sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa church leadership. So yun po ang gagawin natin ngayon. Maglalaan tayo ng panahon para pag-usapan kung ano ang ibig sabihin ng church leadership. So anong kinalaman nito sa trabaho na dapat gampanan ng bawat isang miyembro? O ano ba yung trabaho ng bawat isa sa atin?
Pero bago natin tingnan, okay, ano-ano ba yung mga roles na gagawin natin bilang elder, o deacon, o mga members ng church sa iba't ibang ministry, ay dapat alamin muna natin kung meron ba tayong karapatan o meron ba tayong otoridad na gawin yung mga bagay na yon. So kapag leadership at ministry ang pag-uusapan, kakabit nito yung usapin about authority. Hindi lang tayo binigyan ng trabaho, binigyan tayo ng otoridad. Binigyan tayo ng karapatan ng Diyos na gawin yung mga ito. At may kinalaman dito yung tungkol sa congregationalism. So ang church po natin ay isang congregational church. Ibig sabihin, ano yung congregationalism? Pakinggan po ninyo ulit dun sa book na Usapang Church Leadership. Medyo mahaba ito pero lahat ng gusto kong paliwanag ay nakasiksik na dito. So listen carefully. Ano ang congregationalism? Sa simpleng paliwanag, ang congregationalism ay ang pagkakaunawa na ang huli at pinakadulong court of appeal sa isang local church ay hindi ang bishop ng Rome o ng Constantinople o ng Washington. Hindi rin ang isang international body o isang national assembly o conference o convention. Hindi ang presidente ng isang denomination o chairman ng isang board of trustees. Hindi ang isang regional synod or ministerial association. Hindi rin ang isang grupo ng mga elders sa loob ng isang local church o ang pastor. Ang huli at pinakadulong court of appeal sa mga desisyon na may kinalaman sa buhay ng isang local church ay ang mismong kongregasyon na bumubuo sa church na yon. Yun ba ay biblical? Ang ebidensya ukol dito ay makikita sa New Testament sa mga usapin na may kinalaman sa doktrina at pagdidisiplina. Gayon din sa mga bagay na may kinalaman sa pagtanggap ng mga bagong miyembro at pagsasaayos ng mga alitan sa pagitan ng mga miyembro. Halimbawa, sa pagsasaayos ng mga alitan, sa Matthew 18:15-17, may binanggit si Jesus tungkol sa alitan sa pagitan ng magkakapatid sa Panginoon. Pansinin mo kung anong kote ang may panghuling paghatol sa isyong ito. Binanggit doon sa passage na yon, hindi ang bishop, hindi ang presbytery, o kaya yung mga pastor. Ito ay ang church, verse 17. Sabihin niyo sa church, ang buong local congregation ang dapat na maging final court of appeals. Sa usapin naman na may kinalaman sa doktrina. Galatians chapter 1, verses 6-9. Nanawagan si Pablo, hindi lang sa mga elders ng church, sa mga teachers ng church, kundi sa buong kongregasyon, na karamihan ay mga baguhan pa lang sa pananampalataya, na husgahan ang sinamang anghel o apostol na mangangaral, kasali siya, kung sila ay nangangaral na ibang gospel na taliwas sa tinanggap na noon ng mga Galatians. Ganito rin ang sinabi niya sa 2 Timothy 4:3, nung pinayuhan niya si Timothy at ang church sa Ephesus kung anong pinakamainam na paraan na dapat gawin para harapin ang mga false teachers. So, sino may authority sa pag-aayos ng mga alitan o church discipline sa church? Sa pagtiyak na tama yung doktrina na pinapangaral? Ang buong kongregasyon. Sa pagdidisiplina, 1 Corinthians 5. Sinong kinausap dito ni Apostol Pablo? Umapela si Paul sa buong kongregasyon ng church sa Corinth, hindi lang sa mga elders, na gumawa ng hakbang para itiwalag ang isang lalaki na namumuhay ng taliwas sa kanyang profession of faith. Sa mga bagay na may kinalaman sa pagdidisiplina sa church, ang kongregasyon sa kabuuan ang final court na sinasabi ng Biblia. Sino magtitiwalag doon sa lalaki na yon? Hindi mga elders, kundi buong church. Membership. 2 Corinthians 2, 6-8. Patungkol doon sa lalaki na itiniwalag. Umapela si Paul sa ginawang hakbang na nakararami sa pagtitiwalag sa isang lalaki sa membership ng church at ngayon gusto niya na maibalik ang lalaking ito sa membership. Sapat na ang parusang iginawad sa kanya na nakararami sa inyo, sabi ni Paul. Dapat na ninyo siyang patawarin at aliwin upang hindi naman siya tuluyang masiraan ng loob dahil sa matinding lungkot. Kaya nakikiusap akong ipadama ninyo sa kanya na siya'y mahal pa rin ninyo. So sa mga bagay na may kinalaman sa church membership, ang kongregasyon sa kabuuan ang dapat na final court. Sino po ibig sabihin ng congregationalism? Ibig sabihin ba ay hindi maaari na magkamali ang church? No. So sabi pa ni Mark Dever, biblical ang congregationalism. Pero hindi ito nangangahulugan na hindi nagkakamali o inerrant ang kongregasyon.
Kung titingnan natin ang kasaysayan, makikita natin ang ginawa ng church na pinagpapastoran ni Jonathan Edwards nung siya'y tinanggal bilang pastor. Meron silang biblical na karapatan na magkaroon ng ganong otoridad. Diba? Kung magdesisyon ang buong church na tanggalin ang pastor, meron kayong karapatan na gawin yon. Pero maging ang otoridad na itinalaga ng Diyos sa mundo, nating ito na puno ng kasalanan, ay tiyak na magkakamali pa rin. So meron tayong authority. Pero of course, yung pag-exercise ng authority na yon ay imperfect. Dahil tayo ay makasalanan pa rin. Tayo ay imperfect pa rin. Pero mahalaga pa rin yung paggamit ng tamang otoridad sa church. Kaya yung authority na yan ay hindi nakasentro sa isang tao. Hindi nakasentro sa Pope, sa Rome. Kundi nakapailalim kay Kristo at pinagtutulong-tulungan ng buong church ayon sa roles of leadership na itinalaga ng Diyos. Ano-ano yung roles of leadership na yon? Elders, deacons, at members. Kasama yung mga members sa pag-exercise ng leadership. So sino-sino yung mga nangunguna sa church? So merong dalawang leadership offices yung nakalagay sa Bible para sa mga churches natin ngayon. Ano yung dalawa na yon? Elders at deacons. Bukod doon, ay wala na nakasulat sa Bible. So anong pinagkaiba ng elders at deacons? Okay, merong blank sa handout ninyo. Pwede nyo sulatan. Para alam niyo pagkakaiba. Elders lead the ministry. Deacons facilitate the ministry. Parehong mahalaga yung trabaho. Magkaiba yung trabaho. So yung mga elders, ang merong overall spiritual leadership sa church. Sino-sino yung mga elders ng church? Kasama kami ni Pastor Marlon bilang mga staff pastors. Si Daddy, si Pastor Edgar, si Pastor Aldrin na siya nagpipreach ngayon sa GCGC, at si pa hindi ko nabanggit? Pastor Rick. Okay, maaaring nasa GCGC din. And, so yun. So mga lalaki lang, pansinin niyo, mga lalaki lang ang pwede maging elders ng church. And hindi lang isa ang elder ng church. So we believe sa plurality of elders. And in fact, bago ako maging leading pastor ng church, nag-serve ako for ilang taon bilang isa sa mga elders ng church. So although ako yung leading pastor, pero we are, in a sense, ay merong equal authority kapag kami ay nagtitipon as council of elders. Hindi dalawa o tatlo yung katumbas na boses ko o boto. So we are co-equal, and I provide yung overall spiritual direction para sa church bilang leading pastor. So pansinin niyo yung mga elders natin, pastor din yung tawag sa kanila. Sa Greek, yung pastor ay poimen, yung elder ay presbyteros. So that's why we call our elders pastors, yung pastors elders. Meron pang isang term sa New Testament na pareho lang din ng elder pastor. Ay yung term na episkopos o overseer, o mas kilala ngayon sa pangalang bishop. Pero ngayon ay pag sinabing bishop, parang mas higit na mataas kaysa sa mga pastors. Pero sa New Testament, elders equals pastors equals bishops. Okay? Pero huwag niyo kami tatawaging bishop dahil iba yung pagkakaintindi ng mga tao sa panahon namin ngayon. So, but it doesn't really matter sa amin. Whether you call us elder, pastor, kuya, it doesn't matter. As long as naiintindihan ninyo kung ano yung trabaho na ginagampanan namin. And so, nasa 1 Timothy 3, 1-7, yung qualifications ng isang elder. At kung babasahin natin yon, ay makita natin doon na pinakamahalaga sa lahat na meron siyang natatangi or exemplary character. Dahil bahagi ng trabaho ng mga elders ng church is to provide modeling. Para sabihin sa inyo na you follow our example as we follow the example of Christ. 1 Peter 5:3, being examples to the flock. Yun yung isa sa trabaho ng mga elders, to provide a good example para sa church. Mahalaga rin na siya ay may kakayahang magturo ng salita ng Diyos, able to teach, at ipagtanggol ang pananampalatayang Kristiyano sa mga tumutulig sa rito. So,
Anong trabaho ng mga elders? Ang pangunahin dito ay yung ministry of the word and prayer. At bilang pagsunod dito sa halimbawa ng mga apostol, nung panahon na mga apostol ang nagsimula na manguna sa mga churches, na sa Acts chapter 6, kung naalala ninyo, nagkaroon ng issue doon na may kinalaman sa, nagkakaroon ng napapabayaan yung pagpapamigay ng pagkain sa mga byuda, sa mga Greek-speaking na mga Jews. And then, sinabi ng mga apostol na pumili sila ng mga lalaki na siya namang pinagmulan ng historical role ng mga deacons. Mamaya pag-usapan natin doon. Sinabi ng mga apostol na hindi sila yung, hindi naman ibig sabihin na ayaw nilang tumulong sa ganong trabaho na magpamigay ng pagkain sa mga byuda. Pero sabi nila, kailangan mag-assign kayo ng mag-appoint kayo ng mga lalaki na mga ngasiwa sa gawain na yan. Bakit? Ano yung pinakapangunahing trabaho nila? Sabi sa verse 4, "But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." Prayer and the ministry of the word. Kaya mga elders, yun ang una sa mga public prayers natin. And we make sure na kami rin yung pinaka-prayerful sa pananalangin para sa buong church. At sa pagtuturo ng salita ng Diyos. At sinasanay din namin yung ibang kalalakihan sa gawain na ito. And then bukod sa pagtuturo, ministry of the word and prayer, sinabi ni Paul sa mga Ephesian elders, dapat din naming bantayan yung aming mga sarili, yung aming pamilya, at yung bawat miyembro ng church. Acts 20:28. "Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers," episkopos, bishop, "to care for, shepherd, pastor, the church of God, which he obtained with his own blood." 1 Peter 5:1-2. "So I exhort the elders, presbyteros, among you, shepherd, poimano, pastor, the flock of God that is among you, exercising oversight, episkopeo, o yung role ng overseer or bishop, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly." So ang trabaho ng mga elders, to shepherd the flock. We provide yung overall spiritual leadership sa church. Deacons. Elders lead the ministry. Deacons facilitate the ministry. Kung ang mga elders, parang isang sasakyan. So kung yung mga elders ang drivers ng sasakyan, at sinasabi sa mga members, dito tayo pupunta. Pupunta tayo ng Baguio. Okay? Kasama kayo lahat. Okay? Ang trabaho naman ng mga deacons ay para sabihin sa mga elders na hindi pwede. Sa Tagaytay tayo pupunta. Hindi ganun ang trabaho ng deacons. Ang trabaho ng deacons para sabihin na maliban na lang kung lumalabag kami siyempre sa kalooban ng Panginoon. So, if we are leading the church sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, ang trabaho ng deacons ay para sabihin na, okay, tingnan natin kung kakasya yung panggas natin. Tingnan natin kung maayos yung makina ng sasakyan para makarating tayo dun sa pupuntahan natin. So nakita ninyo how elders and deacons work together. And so yung sa 1 Timothy 3:8-13, pagkatapos sabihin ni Paul yung qualification ng elders, sinunod naman niya yung qualification ng deacons. So makita natin yung dalawang offices na yon sa New Testament. At mapapansin ninyo, halos pareho lang din yung tungkol sa pagkakaroon ng exemplary character. So, hopefully yung mga deacons ng church na nangunguna sa iba't ibang ministries natin ay kakikitaan din ng exemplary character. Pero walang nakalagay doon na qualification na dapat sila ay able to teach. Although syempre, ibang deacons natin ay able to teach. Pero hindi yon necessary. Dahil ang trabaho ng pagtuturo primarily ay nakaatang sa mga elders or pastors. So anong trabaho ng deacons? So kung pagbabatayan natin yung pinagmulan nito sa Acts chapter 6 verses 1-7, pumili sila ng 7 lalaki, and we believe, kung titingnan din natin yung 1 Timothy 3, na pwedeng ang babae na maging elder. Hindi pwedeng babae maging elder, pero pwedeng maging deacon ng church. Dahil wala naman silang overall authority sa buong congregation. So anong trabaho ng deacons? Unang-una, if yung mga elders' primary responsibility
ay yung spiritual needs ng church. Ang primary responsibility ng mga deacons ay to help sa mga physical needs ng church. Like sa Acts 6, di ba? Yung pagpapamigay ng mga pagkain sa mga byuda. Literally, yung word na deacon, ang ibig sabihin ay waiting on tables. So, mga waiters na naninilbihan para mapakain yung kailangang pakainin. Pero bukod sa mga physical needs, ay kasama din sa trabaho ng mga deacons ay makatulong to preserve the unity of the church. Dahil nung panahon na yon, nagkakaroon ng pagkakahati-hati dahil magkaiba yung lahi, magkaiba yung kultura. So, nakatulong yung mga deacons to preserve yung unity ng church. So, kung may mga alitan, may mga tampuhan, so yung mga deacons tumutulong para magka-ayos-ayos yung relasyon sa church. And then dahil sa work ng deacons, mas naging malaya ngayon yung mga apostol and eventually yung mga elders na mag-focus sa trabaho nila na shepherding the flock. So, yung mga deacons ay nakasuporta sa ministry of the word. So kapag tapat na naipapangaral yung word of God sa church, kapag nagiging flourishing yung ating ministry of teaching sa church, yung credit hindi lang sa mga elders, kundi sa mga deacons din. Paano ako makapag-preach kapag hindi maayos yung sound system natin? Di ba? Paano ako makapag-preach ng maayos kung hindi maayos yung mga facilities na ginagamit natin? How can we serve mga elders yung Lord's Supper kung walang mga tumutulong para ayusin ito o pangasiwaan? So, kaya may mga deacons tayo sa finance, may mga deacons tayo sa sounds, deacons sa children's ministries, youth ministries, men's ministries, women's ministries, at ushering, at sa iba pang mga kailangan na gawain sa church. Okay? Maliwanag ang kung ano ang elders at deacons at anong pagkakaiba ng dalawa. Elders lead the ministry, deacons facilitate the ministry. Okay. So ano namang gagawin ng ibang mga members ng church? Panoorin na lang natin yung mga elders at mga deacons. Mauhusay yung binigay sa atin ng Panginoon. Masisipag. Yay! So let's just encourage them. Kaya nyo yan to do the work of the ministry. Salamat po sa encouragement ninyo. But more than your encouragement, we need your help. Elders, lead the ministry. Deacons, facilitate the ministry. Members, do the ministry. Hindi papanoorin lang yung mga elders at mga deacons. We lead, and then you follow our lead. Kapag sinabi natin may congregation, sabi ni Pastor, mayroong authority yung congregation. Yung congregation ang highest authority sa church. Hindi ibig sabihin na utos-utusan lang ninyo yung mga elders ninyo. Kung ano yung gagawin namin. When we talk about congregational authority, yun ay kapag tayo ay mga members ay nag-assemble together. And when we declare with one voice, halimbawa, yung mga members ang nag-affirm na ako ay maging leading pastor ng church. Kayo din nag-affirm kung yung mga elders ay qualified na maging elders ng church. Kayo din yung mag-affirm kung yung mga deacons ay qualified na maging deacons ng church. Pero bilang mga individual members, ang isa sa primary na trabaho natin ninyo ay magpasakop sa leadership ng mga elders at tumulong sa mga deacons na naka-supervise sa mga ministries. Again, Mark Dever, about authority. Kapag pinag-uusapan yung trabaho, authority, di ba? Hindi ito popular na pag-usapan kasi mas gusto natin yung autonomous. Parang gawin mo lang kung ano yung gusto mo. Kung saan ka masaya, kung saan ka convenient, yun ang gawin mo. Pero listen, sa sinasabi ni Mark Dever, isang malaking pribilehiyo ang mapaglingkuran ng mga godly leaders. At ang godly leadership ay isang regalo mula sa Diyos. Napakinggan nyo kanina sa Ephesians 4:11, and He gave. Ang Diyos ang nagbigay ng mga pastors sa church. Ibig sabihin, regalo ng Diyos kaming mga pastor sa church. Ang pag-ayaw sa otoridad, na tulad ng ginagawa ng marami sa panahon natin ngayon,
ay short-sighted at self-destructive. Ang isang mundo na walang otoridad ay magiging tulad ng mga pagnanasang walang pagpipigil. Isang kotse na walang mga kontrol. Isang intersection na walang mga traffic lights. Isang laro na walang mga patakaran. Isang tahanan na walang mga magulang. Isang mundo na walang Diyos. Pwede itong magpatuloy sa sandaling panahon, pero sa katagalan, mapapansin na ito ay parang walang kabuluhan, walang patutunguhan. Pagkatapos ay magiging masaklap at sa kaduluduluhan ay mauuwi sa trahedya. Sa kabila ng tendency natin na baliwalayin ito, ang godly at biblical leadership ay napakahalaga. Malaki ang nakasalalay rito sa pagtatayo ng isang church na makapagbibigay karangalan sa Diyos. Ang pagkasagawa natin ng leadership sa church ay may kaugnayan sa kalikasan at karakter ng Diyos. Kapag maayos natin ginagamit ang otoridad sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos, habang nagtitipon ng pamilya sa pagkainan, sa ating mga trabaho, sa mga bahay natin, at lalong-lalo na sa church, nakakatulong tayo para ma-display ang larawan ng Diyos sa Kanyang nilikha. So ito ay isang panawagan sa mga leaders ng church. Isang napakalaking pribilehiyo ang manguna. At kung hindi ka leader, napakalaking pribilehiyo rin na suportahan ang kanilang gawain. Narinig ninyo yung sinabi niya nung uli? Isang napakalaking pribilehiyo ang manguna at napakalaking pribilehiyo rin na suportahan ang kanilang gawain. So, let's talk about ngayon ano yung mga practical na bagay na dapat nating gawin. Mga elders, mga deacons, mga members para masuportahan natin yung gawain ng ministeryo. I will give you specific examples. So nakalagay yung mga babanggitin ko dyan sa outline ninyo. Yung isa, yung una, ay may kinalaman sa gospel-centered ministry. So kami na mga leaders ng church, we are committed na panatilihin natin na yung gospel, yung mensahe na pinakamahalaga sa lahat. 1 Corinthians 15:3. Na ito yung nasa sentro ng preaching every Sunday. At bawat ministeryo ng church ay nakakabit sa gospel, hinuhubog ng gospel, driven by the gospel, motivated by the gospel, empowered by the gospel. Ito yung pangunahing basis natin for our decision-making sa church. We make our decisions sa church na nakakabit sa gospel. Hindi yung, ano kayang gagawin natin sa ministry para masigurado natin na sobrang dami ng tao ang madagdag sa church. O ano kayang gagawin natin para yung mga ini-invite natin, hindi sila ma-bored, medyo ma-entertain sila para bumalik sila the following Sunday. O ano kayang gagawin natin na ginagawa din ng ibang church na lumalaki sila ngayon. So siguro, ganun din dapat yung gawin natin. O ano ba yung gusto ng mga tao na nasa paligid natin? We believe that the gospel is the power of God for salvation. So as members, we expect that you have the same commitment. Yes, we take the lead. Eh minsan may mga pupuna kayo. O kaya minsan meron kayong makapunta kayo sa ibang church, tapos pagdating nyo dito, bakit kaya sa church namin? Hindi ganun yung ginagawa. Tingnan mo sila, ang ayos-ayos lahat, ang dami-dami na umatin. Siguro dapat ganun din yung gawin natin. And you can make suggestions sa amin na mga elders. You can give feedback para mas ma-improve yung mga ministries. Pero, before you do that, tanungin muna ninyo yung sarili ninyo. Or, paano ba ninyo ine-evaluate yung mga ministries natin sa church? Do you evaluate yung mga ministries natin sa church as matters of personal preferences? Or, anong magbabago kung evaluate natin yung mga ginagawa natin sa church with this question? Ito ba ay nakasentro sa gospel? Does it exalt Christ above all? Kasi kung yes ang sagot doon, ibig sabihin, hindi man natin nagustuhan yung ibang ginagawa, it will be best for us. Gospel-centered ministry. Pangalawa, corporate worship. So lalo na sa ginagawa natin every Sunday. Lalo na sa ginagawa natin for these few hours every Sunday morning. Sabi sa 1 Corinthians 14:40,
all things should be done decently and in order. Kung mapapansin ninyo, pinagpaplanuhang mabuti ng mga elders ng church, kung ano yung mga, and then mga deacons ng church, kung ano yung mga kanta na kakantahin natin every Sunday. Ano yung i-emphasize natin doon sa mga songs. Ano yung pagkakasunod-sunod ng mga kanta na yun. Anong pagkakasunod-sunod ng mga prayers. Ano yung mga babanggitin natin ng mga creeds or catechisms. We're planning carefully. Tinatrabaho naming mabuti yung mga bagay na yan. So yung mga elders at mga deacons ay abalang-abala sa paghanda every Sunday. So ikaw as member, anong gagawin mo? Yes, we expect na you come to our gathering every Sunday. Maliban na lang kung meron talagang makakahadlang sa inyo na you're physically unable na dumalo. So dumalo ka, makibahagi ka. And then, you can also give feedback. Huwag kayong mahihiya na magbigay ng feedback. May mga lumalapit sa akin, it's okay. We're listening to your feedback. Pero huwag kayong ma-offend kapag nagbigay kayo ng feedback tapos wala kaming ginawang pagbabago sa worship service natin or sa mga songs na kinakanta natin. You still trust yung leaders ng church that we're making the right decisions. That we are wise enough kung ano yung dapat gawin sa church. We're not perfectly wise. Minsan magsasuggest kayo, Paso, maganda siguro ganito yung mga kantahin natin. Maganda siguro ganito. Yes, we're listening to that. We're also accountable to God. We submit sa authority ng Word of God na siya yung magsasabi kung anong gagawin natin sa sama-sama nating pagsamba. And we'll make sure na yung pangunahing agenda natin every Sunday is to glorify the name of God above all. At marinig ninyo ng malinaw yung message of the gospel all throughout this service. At kapag nangyayari yun, we thank the Lord for that. Preaching and teaching sound doctrine. Anong trabaho na yung mga paso? Preach the word in season and out of season. 2 Timothy 4:2. Na ipangaral ang tamang doktrina na nakasentro kay Kristo. So anong trabaho ng bawat isang member ng church? Makinig kayong mabuti. And then, siyasatin din ninyo, tulad ng mga Bereans. Di ba sabi sa Acts 17:11? Kung ito ba ay salita ng Diyos, maging yung preaching ni Paul ay sinisiyasat nila kung yung ba ay sang-ayon sa tinuturo ng kasulatan. At kung ito ay sang-ayon sa doktrina ng Biblia, yun napapakinggan ninyo, kahit minsan may marinig kayo na hindi ninyo gusto, o you are offended, pero you have no reason to reject that kasi yun yung sinasabi ng salita ng Panginoon. So kapag nakita nyo na yun ay galing sa Panginoon, anong kailangan natin gawin? Paniwalaan at sundin. Inapapakinggan ninyo. And that will be a great joy sa mga nagtuturo sa inyo. Now, of course, we're encouraged kapag sasabihin niyo sa amin na, Paso, ang ganda po ng sermon ngayon. Sa mga nagturo sa inyo, sa equipping class, uy, kapatid, ang ganda na itinuro mo ngayon. And we received those encouragement. Pero alam niyo kung ano yung mas magbibigay sa amin ng greater joy? Kung anong tinuro namin sa inyo from the Word of God, gawin ninyo. Iwasan ninyo na sumuway sa kalooban ng Panginoon and live lives befitting, worthy ng pagiging isang tagasunod ni Kristo. That's great joy for us. Pero kung meron kayong hindi maintindihan, kung meron akong mga tinuturo, sinasabi na baka sobrang above your head, pwede kayong magtanong. Pwede kayong mag-provide ng clarification. O kaya may sinabi ang preacher na sa tingin ninyo ay mali o medyo na-offend kayo at sobrang hindi maganda yung kanyang mga pag-deliver ng kanyang pagsasalita. Pwede ninyo kaming sabihan. Pwede ninyo kaming kausapin. Huwag kayong matakot sa amin. Kaysa naman kayo mag-uusap-usap tapos pag-uusapan ninyo yung mga preachers ninyo. Paano na yung malalaman kung paano kami mag-i-improve
sa ministry namin kung hindi ninyo sasabihin sa amin. Kung kayo lang mag-usap, ano mangyayari? Di ba? Paano namin may papaliwanag kung meron kaming kailangang ipaliwanag? And I appreciate. May time na isang member lalapit sa akin, Pastor, parang medyo mabilis yata yung pagsasalita mo. And so the following Sunday, kahit medyo mabilis, pero dating yung time na pumapasok sa isip ko yon. So I'll try to make improvement para naintindihan ng bawat isa sa atin. So it helps me improve sa aking preaching. And salamat. Di ba? Kailangan natin lahat yung ganong feedback. Ordinances. Baptism, Lord's Supper. Bago magkaroon ng baptism, i-announce namin kung sino-sino yung mga baptism candidates. Ang gagawin namin mga elders, tuturuan namin sila, kakausapin, sisiya sa atin na kung totoo ba talaga yung kanyang profession of faith at merong ebidensya na naintindihan niya yung gospel at pinapamuhay niya yung isang buhay ng isang Kristiyano. And kailangan din namin yung tulong ninyo, lalo na yung mga parents. Lalo na kapag yung anak ninyo yung baptism candidate. So, kayo yung talagang makakapagsabi sa kanila na naintindihan nila yung gospel at nakikita ninyo yung bunga ng gospel sa buhay niya kasi kayo yung kasama niya araw-araw. And for the rest of the members, meron din kayong responsibility na kilalanin yung mga baptism candidates na yon kung meron bang sapat na dahilan para sila ay tanggapin o hindi tanggapin sa membership ng church. Sa Lord's Supper naman, na ginawa natin kanina, and we're doing that twice a month. Kami mga elders and then with the help of some deacons kanina, na magdi-distribute ng Lord's Supper. And ang warning, binasa natin kanina sa catechism, dapat yun ay para lang sa mga na kay Kristo, para sa mga baptized, sa mga members ng church. But if you are not a member of this church, pero member kayo na ibang church, or baptized sa ibang church, you're also welcome to take the Lord's Supper. Pero hindi namin kilala lahat. Halimbawa, nag-invite kayo ng kaibigan ninyo. So at least bagong service, sabihan ninyo kami na hindi po siya pwedeng bigyan ng Lord's Supper kasi hindi pa siya baptized, hindi pa siya talaga believer. So we're just assuming kapag kumuha kayo ng Lord's Supper na you are really professing and credible yung profession ninyo ng pananampalataya kay Kristo. So nakita ninyo yung role, even ng mga members, para makatulong sa mga elders na matiyak na yung bibigyan natin ng Lord's Supper ay yung mga nararapat lamang. So, ordinances. So, related naman doon yung membership at discipline. Yung baptism, nakakabit sa membership. Yung Lord's Supper, nakakabit din doon yung discipline. Diba sa baptism, tinatanggap natin yung mga natin na miyembro, yung isang kinikilala natin na tagasunod ni Kristo. So, anong trabaho namin mga elders? Ituro sa kanila yung membership class, dumaan sila dun sa prosesong ito, at anong gagawin naman ng mga members? Tulungan ninyo kami na siyasatin yung mga nag-a-apply na mga members kung sila nga ba ay mga tunay na tagasunod ni Kristo. Pero syempre, pwede kami magkamali. Pwede tayo magkamali kasi hindi naman natin alam kung ano yung nasa puso ng isang tao. Pero at least we're doing our job na tiyakin na yung magiging member ng church ay yun lamang mga regenerate, born-again Christians. Kaya sa isang members meeting, ipepresent namin yung mga membership candidates. Tapos isa-isa, iharap namin yung pangalan na yon. Tapos tatanungin namin yung mga members ng church in attendance. Kayo ba na mga members ng Baliwag Bible Christian Church, tinatanggap niyo bang ang tao na ito na maging membro ng church at mapatutunayan na siya ay tunay nga na tagasunod ni Kristo? When you say yes, nagtaas kayo ng kamay at sumang-ayon, ibig sabihin, ginagawa ninyo yung trabaho ninyo bilang isang member na tumulong sa mga elders para tanggapin sa membership yung isang tagasunod ni Kristo. Nakuha ninyo? How about church discipline? Kapag hindi repentant ang isang member sa kasalanan, o hindi na siya dumadalo sa church for a long time, after some time, ay tatanggalin natin sa membership. Ito yung tinatawag na excommunication. Alam ko po na pag narinig natin yung term na yon, medyo negative yung dating sa atin. Pero basically, ang ibig sabihin ng excommunication o pagtitiwalag, ex-communion. Communion, di ba? Lord's table.
Sabihin, we remove that person at hindi siya pwedeng makibahagi sa pagsasalo-salo sa hapag ng Panginoon because it's a family meal. At dahil sa buhay niya, member siya, pero hindi siya nagpapakita na siya ay nagpapatuloy sa pagsisisi sa kanyang mga kasalanan, then we remove that person sa membership. So kaya sa members meeting din, for a long time ay hindi natin nagiging practice yung ganito. Kaya may ibang mga members na we feel uncomfortable. Halimbawa, dadalo kayo ng members meeting. Sa mga hindi pa po nakaka-attend ng members meeting na member kahit isa, baka hindi pa ninyo na witness yung ganito. Now, we have a member na hindi nag-respond sa church discipline. Hindi nakipag-usap sa mga elders. O kung nakipag-usap, pero ayaw talikuran yung kanyang kasalanan. O kaya naman ay matagal na panahon na nawala sa church. And so, bilang paglabag din sa ating church covenant, right? So, ang gagawin namin, hindi naman to mabilisan na ginagawa, mahaba rin yung proseso. Pero sa isang members meeting, i-recommenda ng mga elders yung member na ito for excommunication o pagtatanggal sa listahan ng mga member. At tatanungin namin kayo ba na mga membro ng church ay pumapayag na ang taong ito ay tanggalin sa listahan ng mga membro ng iglesia? It's really hard for the church na magtaas ng kamay o kaya magsabi na sumasang-ayon. Bakit? Because we love them. But because we love them enough, kailangan nating gawin na sila itiwalag sa membership para ano? Para hindi sila magkaroon ng false security na pwede silang magpatuloy ng malayo kay Kristo and they're still saved. We love them enough to tell them, we care for your soul. We will preach the gospel to you and invite you to repent. And so kung nandun ka sa members meeting na yon, at nagtanong yung mga elders, sumasang-ayon ba kayo na ang tao na ito ay tanggalin sa listahan ng mga miyembro ng church? Tapos ikaw ay sumang-ayon, no matter how difficult yung decision na kailangan nating gawin, ginagawa mo ang trabaho ng isang miyembro. Mahirap, pero kailangan gawin. Dito pumapasok yung kahalagahan ng members meetings. Before, we have annual business meetings sa church. Naalala ninyo? And then, for the last few years, binago natin yon. We no longer call our business meeting. We call that members meeting. Ibig sabihin, sinong dadalo sa meeting na yon? Mga members ng church. Para kayong stakeholders or shareholders sa church. Hindi pwede na wala kang pakialam sa mga nangyayari sa church. Hindi lang siya annual. We do it quarterly para mas magkaroon tayo ng mas maraming pagkakataon na makibahagi sa mga trabaho na ginagawa natin sa church. Pinag-uusapan natin yung mga issue about membership, about discipline. Ano yung mga kailangan nating pagtulungan sa church? And we need you in attendance. We need your voice. Kaya kung hanggang ngayon, kahit isang beses hindi ka pa nakakadalo ng members meeting, I really appeal to you and encourage you. Kasama yon sa trabaho ng isang member ng church. To be part of what we're doing. So ilan lang yung sa mga halimbawa. Marami pa. So yung key question to ask, maaari mong tanungin kami mga leaders ng church. O yung mga members na actively involved sa mga ministries. Just be active enough or intentional enough na tanungin ninyo yung ibang members ng church, paano ako makakatulong? Kuya, paano ako makakatulong? Pastor, paano ako makakatulong? Aji, paano ako makakatulong? Jok, paano ako makakatulong? Maraming ibang mga leaders natin hindi nagsasabi o kaya nahihiya na magsabi na kailangan nila ng tulong. But hintayin ba natin na magka-windang-windang na sila sa ministry bago natin sila tulungan?
be the first to ask, paano ka makakatulong? At pag sinabi sa'yo, okay, makakatulong ka sa ganitong paraan. Kung kaya mong tumulong, exert every effort hanggat makakaya mo na makatulong sa mga trabaho sa church. Okay? Okay? Pero syempre, hindi lang trabaho pinag-usapan natin dito. It's not about doing the work. Kasi pwedeng trabaho ka ng trabaho sa church. But if your heart is not in the right place, sayang. Kaya mahalaga yung merong tamang puso. And I want to end with this. Tamang puso sa trabaho na ginagawa natin sa church. Nandun yung joy, nandun yung humility, yung kagalakan at yung kababaan ng loob. Especially sa amin ng mga pastor. Nandun kami sa position of leadership sa church. Hindi kami pwedeng umasta na we feel more superior or we feel na better kaysa sa inyo, kaya kami yung mga pastor. Diba ano sabi ni Peter sa mga elders sa amin? 1 Peter 5:2-3. Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly, not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. Hindi kami ang boss sa church. Hindi kami ang may-ari ng church. Hindi kami ang highest authority sa church. How about mga members? Kailangan din ng humility as you submit to your elders. 1 Peter chapter 5, verse 5. Likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. Mahalaga ito. Maybe ngayon, hindi ka naman nahihirapan mag-submit kung nagugustuhan mo yung ginagawa ng mga elders. Pero kapag dumating yung time na meron kaming ginawa, o meron kaming sinabi, o meron kaming desisyon na hindi nyo nagustuhan, or you're in disagreement with us, at tinitiyak ko sa inyo na mangyayari. At nangyayari yung mga bagay na yon. It takes a lot of humility to submit sa mga imperfect elders sa church. Pero mahalagang gawin. Maliban na lang kung sasabihan namin kayo na gumawa ng isang bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. We obey God rather than men. Pero kung hindi naman, kung yung mga disagreements naman ay minor lang, or maybe a matter of your preference, hindi naman siya talaga taliwas sa tinuturo ng salita ng Panginoon. Hebrews 13:17. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Mananagot kami sa Diyos. Let them do this. Let us do this with joy and not with groaning, for that will be of no advantage to you. Masayang nagpapasakop ang mga members, masaya rin na nangunguna ang mga elders. Sabi ni Mark Dever tungkol dito, paano natin intindihin yung Hebrews 13:17? Hindi tayo sanay sa paggamit ng mga salita na tulad ng sumunod at pasakop. Obey, submit. Para sa atin, it's a negative word. Pero makita natin sa New Testament na ito ay ginagamit rin. Hindi lang sa church. Sa pag-unahin natin sa mga tao sa lipunan, sa trabaho, sa bahay, at sa relasyon ng mag-asawa, at pati rin sa church. Ang pagsunod at pagkapasakop sa mga leaders natin ay nangangailangan na tayo ay merong sapat na antas ng pagtitiwala. Pagtitiwala. Maraming nagsasabi na ang tiwala ay kailangang pinagtatrabahuhan. Naintindihan ko kung anong ibig sabihin yan. Pero ang ganyang attitude ay hindi nagsasabi ng buong katotohanan. Ang klase ng pagtitiwala na nais ng Diyos na ibigay natin sa kapwa natin na hindi rin naman perpekto. Kapamilya man, sila, mga kaibigan, employers, mga opisyal ng gobyerno, o mga leaders ng church. Kung tutusin ay hindi naman talaga mapagtatrabahuhan. Dapat itong ibigay na parang isang regalo. Regalo na dulot ng pananampalataya. Yung pagtitiwala sa Diyos na nagkakaloob. Pagtitiwala na higit pa kaysa sa mga tinitingnan natin ng mga taong regalo ng Diyos sa atin. We trust God na siya yung nag-provide ng mga leaders na yon para sa atin.
Seryosong sakit na espiritual ang nararanasan ng isang church na merong mga leaders na hindi mapagkakatiwalaan o kaya ay mga members na hirap na magtiwala. Ikaw bilang isang church member ay kinakailangan magtiwala sa inyong mga leaders o kaya naman ay kailangan palitan na sila kung hindi sila mapagkakatiwalaan. Sana naman po ay mapagkakatiwalaan ang mga elders ng church. Pero huwag mo sasabihin kinikilala mo sila bilang mga leaders pero hindi mo naman sila sinusunod. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga elders sa isang bagay na nire-recommenda nila sa kongregasyon, dapat ay meron kang mabuting dahilan kung bakit hindi ka sumasang-ayon. Puntahan mo sila at kausapin tungkol dyan. Bukod sa Bible, ikaw mismo ang main source of information ng mga elders tungkol sa iyo. Paano namin nalalaman kung paano kayo tutulungan kung hindi ninyo sa amin sinasabi? Sa halip na pagdudahan ng mga church leaders, ine-encourage ko kayo na pag-usapan ang mga elders ninyo habang sila ay nakatalikod. Hala, ano itong sinasabi ni... Tama ba itong sinasabi niya? Teka, basahin natin ulit, ha? Ine-encourage ko kayo na pag-usapan ang mga elders ninyo habang sila ay nakatalikod. Yun nga. Nang hindi nila nalalaman. Sino ba nagsulat nito? Tutuloy ko, di ba pala tapos. Pasikreto kayong mag-meeting at magsabwatan kayo sa pag-iisip ng mga paraan para i-encourage ang mga leaders nyo. Maganda naman pala yung sinabi. So mag-meeting kayo, hindi namin nalalaman. Mag-isip kayo ng strategy para pagaanin ang trabaho ng mga leaders ng church para ito ay mag-iisang kagalakan sa kanila sa halip na kabigatan. Ito ay isang paraan, ayon sa sinabi ng sumulat ng Hebrews, para ang mga leaders nyo ay maging pagpapala para sa inyo. Good advice. Pero may mga pagkakataon na bilang mga members, you will fail. You'll fail to obey. You'll fail to submit. Magiging pasakit kayo ng ulo ng mga elders. At maraming mga pastor nag-resign because of that. Marami rin mga members ang umaalis ng church. Dahil yung mga elders nila, yung mga pastors nila, they failed yung expectations nila. Kaya mahalaga na hindi tayo sa isa't isa nakatingin. Tutulungan natin bawat isa. We will give feedback. We will criticize positively. Pero dating yung time, papalpak tayo. Madidismaya tayo. We'll be unfaithful sa trabaho na sinumpaan natin, na gagawin natin. Kaya mahalaga na habang ginagawa natin yung trabaho na ibinigay sa atin ng Panginoon to the best of our ability, ayon sa tulong na binigay ng Panginoon, nananatili tayo na yung mata natin ay nakapako kay Kristo. Nanatiling nakatingin kay Kristo. He is our shepherd king. Kami mga elders, we're just under shepherds. Christ is the chief shepherd na nangangalaga at nangunguna sa atin. Yung mga deacons, hindi sila yung pangunahing servant. Si Kristo ang pinaka-deacon ng church. Mark 10:45, the Son of Man came not to be served, but to serve. Galing yun sa salitang deacon. But to deacon and give His life as a ransom for many. Kahit na tayo yung trabaho sa church, hindi tayo yung nagtatrabaho sa church. Christ is the main worker sa church. The Holy Spirit at work in the preaching of His Word. Si Kristo ang pangunahin o punong ministro sa church. Si Kristo ang hari ng church. Si Kristo ang pinakamataas na authority sa church. And He will make sure, kahit na dumating yung time, your elders will fail you, the members will fail to do their job, Christ will never, ever fail na gawin kung ano yung pinangako niya na trabaho. Di ba sabi niya, I will build my church and the gates of hell, or even our imperfections, shall not prevail against it. Let's pray.